ang China, si Xi Jinping. Galit dahil sa nilagyan ng Google ng label ang West Philippine Sea sa modernong mapa ngayon sa Google Map ay nariyan na talaga ang West Philippine Sea nakalagay. Kaya nagalit ang China. Ito sa report ng Firepost to. Atin tingnan ang mga komentaryo dito. Ito from India, great initiative support from India. Ayan from India, suportado nila. Ito pa, Google Maps and Google Earth is indeed up to date and factual. Ayan. Talagang totoo kung anong nakalagay sa Google Map at Google Earth, factual yan. Kaya walang magawa dyan ng China. Ito, thank you, the world will stand for what is right. Salamat, Google Map. Ito, victory for the Filipino people. Mabuhay Pilipinas, long live the Philippines. Lahat dito, positive eh. Wala man lang inchik na nakapasok dito na nagsabi na na ano yan, bogus yan. Wala eh, lahat dito mayroong taga-India, taga-US. Thank you Google, mabuhay ito. Thank you First Post for truthful report. China, it's no longer on the proclaimed West Philippine Sea, it's ours. Ayan. So ito nga mga kababayan, lahat positive ang comment dito sa Firepost channel. Ito yung news channel ng sa India, West Indian news channel ito, ang Firepost. At well, kahit ni isang Chinese ay walang nag-comment, or kung hindi Chinese, walang nag-comment na negative tungkol dito sa proclamation ng Google Earth or sa talaga ng Google Earth ng label na West Philippine Sea sa Google Map at Google Earth. Kaya ito ang video atin na panoorin to, mga kababayan, kung anong balita dito. O ito ang balita galing sa Firepost. Atin na panoorin, mga kababayan. The world's most widely used digital map has just made a quiet update. The one that's resonating deeply with millions in the Philippines. As of the 14th of April, Google Maps now displays the West Philippine Sea as a maritime location, which was previously shown as the South China Sea. The change is now live both on Google Maps as well as Google Earth. Ayan klarong-klaro na mga kababayan Kaya si Xi Jinping ay galit na galit. Napaluha, napaiyak. Dahil ito yung South China Sea yung binilugan ko. Yan yung China Sea. Dito malapit na to sa Zambales at Palawan Kaya West Philippine Sea ito. Wala, klarong-klaro yan. Kahit nga rito sa channel na ito, ang layo-layo ng bansa na ito, India, ay nagsasabi na atin yung West Philippine Sea. Grabe naman. Balik tayo sa balita. The label appears prominently in waters west of the Philippine archipelago, while the South China Sea remains marked to the northwest, indicating the larger ocean body. The label West Philippine Sea was previously viewable only if one specifically searched for it, just like what happens in the case of user-generated location pins. But now the West Philippine Sea has been integrated into Google's global map data. Ayan, nako. Ang ganda talaga Kasi integrated na siya Kahit hindi mo i-search ay nandyan na talaga, makikita na. Ewan ko lang sa mga libro na luma, di ba? Siguradong wala pa sa mga mapa na luma. Pero kapag sa internet ka titingin, ay nandyan na talaga ang West Philippine Sea sa may Zambales. Yan yung kiniklaim ng China Kaya ngayon, mapahiya na sila dito kasi recognized by the world, recognized by the Google Map, the Google Earth. Ngayon, saan ba yung pinaka-opisina ng Google Map at Google Earth? Baka bumbahin yan ng China kasi nagalit na Isubukan nilang bumbahin, mukhang nasa US yan Lagot sila. Wala silang magawa. Google Map Google Earth. Yun ang gumagawa ng ng mapa. Ng modernong mapa. Yung kasing hinawakan nila si Jinping na mapa pa yun ni Kupong-Kupong. Wala na magagawa ang China dyan. Pabagsak na rin ang China South China Sea. Kasama ang Vietnam Sea, kasama ang Brunei Sea, ang Philippine Sea, lahat na lamang. Pati yung likuran ng natin
Yung karagatan ng Australia, sinasakop na rin nila. Kaya napakaano talaga. Meron tayong i-post na na video by baka tomorrow ay atin ipapakita ang paghihirap na ngayon ng China sa ekonomiya. Wala nang mga trabaho ang mga tao dahil sa tariff na 140% ni Donald Trump. Tinaripahan yung mga produktong China na papasok sa Amerika, kaya hindi na makaya ng Chinese kasi kunti na lang ang kanilang Kikitain. profit sa kanilang ini-export. Kaya ang nangyari, nag-i-stock na lang sila nandun sa kanilang mga butika, nakastock yung mga produkto at wala nang nagtrabaho. Kaya kawawa ang China ngayon. Nagpiprinta na daw ng ng dubli-dubli na ang pera na piniprinta eh. Ang isang serial number ay piniprinta na ng dubli. Yun ang nangyari ngayon sa China. Kaya hindi tatagal kapag ganyan ng China, ganyan ang ugali nila, ay babagsak talaga ang ekonomiya at ang mangyari niyan ay magkaroon ng revolusyon sa loob ng China. Magkaroon yan ng people uprising diyan, katulad sa nangyari sa emperor noon, si Emperor Xi Huangdi ay pinatay ng pinatay ng kanyang mga tauhan mismo. Merong uprising na nangyari noon sa last emperor of China. Kaya itong si Xi Jinping, ganun ang mangyari nito eh. Bibitahin to ng mga tao dahil sa sobrang gutom. Okay, balik tayo dito sa ating kaibigan Firepost. Google Maps label West Philippine Sea in major update. Irks China. Ayan. So ito, balik tayo sa ating kaibigan sa Firepost. Meaning that you can view the Filipino maritime region simply by hovering around the country's territory on Google Maps. In a statement, the Filipino military called Google Map Update a recognition of the country's sovereign rights in the West Philippine Sea. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea also confirmed the development in a social media post, stating, and I quote, "For anyone wondering if you can search for the West Philippine Sea on Google, yes, you can." In the capital, Manila, senior lawmakers hailed the update as a victory for all Filipinos. Ayan, victory nga yan. Dapat kasi ito, noon pa ito ginawa ng Google. Dapat noon pa, nung hindi pa gaanong sumiklab dyan ang gulo sa West Philippine Sea, ay nilagyan na yan ng label na Philippine Sea. At dagdagan pa ng Philippine Territory na label para talaga hindi napapasok yung China dyan. Naku, napakalaking kayamanan ang nandyan na para sa future ng next generation ng Pilipinas. Kaya nga ang Amerika ngayon ay nagipagkaibigan na sa atin eh. Kasi merong dyan, the next Saudi Arabia in the world is the West Philippine Sea, the Philippines. Okay, tapusin natin ang video with our friend right here in the Firepost. Senate Majority Leader calling it an affirmation of the country's maritime zones under international law. Others called it a quote-unquote geopolitical affirmation of Manila's maritime claims. The Filipino House Speaker called the update Manila's symbolic and moral victory amid belligerent Chinese expansionism in the region. Now, the Google Map revision obviously irked China. Reiterating its maritime claims, Beijing says that the region, even the one near the Philippines, remains recognized as the South China Sea. Now, under the Philippine Maritime Act 2024, Philippine Sea includes the Luzon Sea, the Calayan Island Group, as well as the Scarborough Shoal. Now, the area specifically refers to the Philippines' exclusive economic zone, waters crucial for Manila's food security, maritime defense, and energy resources. China claims nearly all of the West Philippine Sea, despite a 2016 international tribunal ruling which is denouncing these claims. As the Philippines, under President Ferdinand Marcos Jr., counters Beijing's unilateral assertiveness in its waters, the latest Google Maps update is being seen as a valuable contribution to what Manila sees as the truthful representation of the region. Ayan, so yan ang truthful representation of our region, the West Philippine Sea. Recognized by the world, recognized by most of the countries in the world, and also of course recognized by the Google Map.
and supported by America. Okay, so napakaganda ng balitang ito. Talagang legit na recognize na tayo. So kung recognize na tayo by the world, ibig sabihin kung mga testigo pa yung world na yan, pagdating sa kaso ay panalo na tayo. Dahil nag-iisa lang ang China na nag-claim at alam ng world, alam ng lahat na maling-mali ang kanyang claim dahil sa ang layo-layo niya na at hindi niya siya sumusunod sa batas ng UNCLOS or itong batas ng United Nations Law of Conventional Law of the Sea, yung UNCLOS.